Pinagtawanan ng bunsong babae ng kanyang mga kapatid dahil wala siyang natanggap na mana galing sa kanilang tatay. Pero ikinagulat talaga nila noong mabasa ang Last Testament nito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Huling Habilin. Marco, Alex, Clara, Elena, halika kayo rito. Kailangan nating mag-usap. Malakas ngunit bahagyang nanghihinang tawag ni Mang Ramon habang nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa sala. Ang kanyang boses ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa buong bahay. Dahilan upang ang apat niyang anak ay agad na lumapit mula sa kanika nilang ginagawa. Ano po yun, Tay? Tanong ni Marco, ang panganay, habang sinasalubong ang ama ng isang malapad na ngiti. Suot niyang mamahaling relo na kamakailan lamang ay binili niya mula sa isang sikat na brand. Si Alex naman ay nakasalampak sa sopa. Mukhang walang interes sa pag-uusap, ngunit tumingin pa rin kay Mang Ramon. Si Clara, na mukhang bagong gising mula sa maghapong tulog, ay dumaan pa sa malaking salamin upang ayusin ang buhok bago sumali sa kanilang usapan. Samantalang si Elena tahimik na naupo sa gilid ng mesa. Tanga ng tasa ng tsaa na kanina pa niya inihanda para sa kanilang ama. Gusto ko lang malaman, anong mga pangarap niyo sa buhay? Gusto kong marinig mula sa inyo mismo. Lalo na't alam niyo naman hindi na rin ako bumabata. Naging seryoso ang tono ni Mang Ramon. Dahilan upang magpalitan ng tingin ang magkakapatid. Simple lang naman, Tay. Mabilis na sagot ni Marco. Gusto ko nang lupain natin sa Hilaga. Malaki yun at magagamit ko yun para sa isang negosyo balang araw. Sigurado kung kayang-kaya kong palaguin ang yaman natin kung sa akin yun mapupunta. Ngumiti si Mang Ramon, ngunit tila may bahagyang kunot sa kanyang noo. Ikaw naman, Alex, anong gusto mo? Tanong niya. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy, Tay. Ani ni Alex habang nakasandal pa rin sa sofa. Gusto ko ng pera. Diretsahan na ha, milyones, para hindi ko na kailangan magtrabaho ng husto. Madali lang ang buhay kapag may pera. Humigop ng tsaa si Elena. Pilit itinatago ang bahagyang iritasyon sa kanyang muka. Hindi niya maintindihan kung bakit laging perang iniisip ng mga kapatid niya. Samantala, tumawa si Clara sabay sabing, Tay, sa akin naman, gusto ko ng pera at ilang parte ng lupa para sa sarili kong pamilya. Siyempre, gusto ko rin ng marangyang buhay. Hindi ba't deserve ko naman yon bilang kaisa-isang babae sa pamilya? Napatingin si Elena sa kanyang kapatid at napangiti ng mapait. Kaisa-isang babae, bulong niya sa sarili. Ngunit bago siya nakapagsalita, narinig niyang muli ang tinig ng kanilang ama. Elena, ikaw, anong pangarap mo? Tanong ni Mang Ramon habang nakatingin ng diretso sa kanya. Nagulat si Elena, hindi niya inakalang may magtatanong sa kanya ng ganoon. Napahawak siya sa tasa. Iniisip kung ano ang tamang sagot. Tay, hindi ko pa sigurado. Sagot niya sa mahinang boses. Sa ngayon, masaya na po ako sa kung anong meron tayo. Hindi ko po kailangan ng mana. Mas gusto ko lang po makatulong sa inyo. Ngumiti si Mang Ramon. Ngunit hindi ito nagbigay ng kasiguraduhan kay Elena. Bata ka pa, Elena. Di mo pa naiintindihan ang halaga ng mana, pero darating din ang panahon, maintindihan mo rin. Biglang nagtawa na ng kanyang mga kapatid. Bunso, kasi, Tay, wag mo munang bigyan ng mana, baka mawala lang. Biro ni Marco. Sinundan ito ni Alex na nagsabi, Oo nga, Tay, iyaan mo munang mag-mature si Elena. Tahimik na napayuko si Elena. Hindi siya sumagot. Ngunit ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang wala siyang halaga sa usapan ng pamilya.
Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ang pag-uusap at isa-isa nang nag-alisan ang magkakapatid upang bumalik sa kani-kanilang buhay. Si Marco at Alex ay lumabas upang makipagkita sa mga kaibigan. Si Clara ay bumalik sa kanyang kwarto. At si Elena ay nanatiling nakaupo sa tabi ng ama. Tahimik na nagliligpit ng mga tasa. Habang abala ang kanyang mga kapatid sa kanilang marangyang pamumuhay, patuloy si Elena sa kanyang mga gawain. Siyang nagdadala ng pagkain ng kanilang ama. Nag-aalaga rito at tumutulong sa negosyo kahit walang nagsasabi sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit tila walang nakaka-appreciate sa ginagawa ko? Ba't parang hindi na nakikita ang halaga ko? Isang gabi habang nagbabasa si Elena ng libro sa tabi ng kama ng kanyang ama, napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Elena, mahinang tawag ni Mang Ramon. Ba't lagi kang nandito? Ba't hindi mo ginugugol ang oras mo sa sarili mong buhay tulad ng mga kapatid mo? Ngumiti si Elena, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Tay, kasi po kayo ang buhay ko. Hindi ko po kayang pabayaan. Lalo na po ngayon. Hindi ko po iniisip kung anong makukuha ko. Ang mahalaga sa akin ay kayo po. Kayo po yung hindi ko kayang pabayaan. Napapikit si Mang Ramon. Alam niyang may lalim ang mga salitang iyon. Alam din niyang iba si Elena sa kanyang mga anak. Sa kabila ng pagiging simple at tahimik nito, naroon ang tapang at dedikasyon na hindi niya nakikita sa iba. Ngunit habang patuloy ang mga araw-araw na buhay, hindi rin napigilan ni Elena ang makaramdam ng pagod. Hindi dahil sa mga gawaing bahay o negosyo, kundi dahil sa kawalan ng pagkilala mula sa kanyang mga kapatid. Isang araw narinig niya si Clara na nag-uusap sa telepono, habang naglalakad sa pasilyo. Oo, alam mo naman si Elena, parang katulong lang siya rito sa bahay. Pero okay rin, at least hindi siya nakikialam sa mga plano namin. Muling sumakit ang loob ni Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang tumahimik. Lumipas ang mga linggo at patuloy siyang naging sandigan ng kanilang ama. Isang araw habang pinapakinggan ni Elena ang mahina ng boses ni Mang Ramon, napansin niyang tila may binubulong ito sa kanya. Elena, kapag nawala na ako, tandaan mo to. Ang yaman, hindi nasusukat sa pera o lupain. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng taong marunong magmahal. Hindi maipaliwanag ni Elena ang nararamdaman niya sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting kasiyahan. Bagamat hindi malinaw kung anong ibig sabihin ng kanyang ama, tila nagbigay ito sa kanya ng bagong lakas upang magpatuloy. Habang abala ang kanyang mga kapatid sa kanilang sariling buhay, si Elena ay nananatiling tapat sa kanyang responsibilidad. Sa kanyang puso, umaasa siyang balang araw, magigising ang kanyang mga kapatid sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ngunit sa ngayon, alam niyang ang pinakamahalaga ay manatili siya sa tabi ng kanyang ama. Ang nag-iisang tao na tunay na nakakaintindi sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng magkakapatid na Alcantara. Sina Marco, Alex at Clara ay abala sa kani-kanilang pansariling interes. Si Marco ay palaging nasa business meetings, ngunit hindi na gumagastos kaysa kumikita. Si Alex ay madalas makita sa magagarang bar at club, habang si Clara naman ay abala sa pagbili ng mamahaling gamit at pakikisalamuha sa mga kaibigan niyang sosyal. Halos hindi na sila nag-uuwian ng bahay, at kung uuwi man sila, bihira nilang kumustahin si Mang Ramon, na patuloy nang nanghihina. Sa kabila nito si Elena, ang bunsong anak ay patuloy na gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang tahanan. Araw-araw gumigising si Elena bago pa sumikat ang araw. Unang agenda niya ay ang pag-aalaga sa kanilang ama.
Nagluluto siya ng masustansyang pagkain para dito at sinisigurong may gamot na maihahanda sa tamang oras. "Masarap ang luto mo, Elena," sabi ni Mang Ramon minsan habang pinapahid ang isang panyo sa kanyang bibig matapos kumain. "Walang katulad." Ngumiti si Elena, ngunit sa kanyang likuran ay naroon si Alex. Nakatingin mula sa pintuan ng kusina. "Hindi naman kailangan mag-effort ng ganyan," sabi nito, halatang nanunuya. "Hindi naman malaking bagay ang ginagawa mo." Natahimik si Elena at nagpatuloy. Sa paghuhugas ng pinggan at sanay na siya sa ganoong klaseng komento mula sa kanyang mga kapatid. Ngunit kahit gaano kasakit, pinipili niyang huwag magreklamo. Hindi rin nakakatulong na si Marco. Ang panganay ay madalas magbiro na para bang siya ang katulong sa bahay. "Elena, baka naman sobra ka na dyan," sabi niya minsan nang makita si Elena na naglilinis ng sala. "Mukhang gusto mo na atang maging housekeeper buong buhay mo ah." Tawa nito ay masakit sa pandinig. Ngunit si Elena ay nananatiling kalmado. Tumugon lamang siya ng mahinahon. "Kung hindi ko gagawin, sino po ang gagawa?" Madalas siyang makaramdam ng lungkot sa malamig na trato ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa tuwing makikita niya ang masayang ngiti ng kanilang ama sa bawat maliit na bagay na ginagawa niya, nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Isang hapon habang inaayos niyang mga halaman sa likod ng bahay, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ama. "Alam mo, Elena, ikaw lang talagang nakakaintindi sa mga simpleng bagay. Tingnan mo tong mga halaman. Ang dami nilang bulaklak dahil inalagaan mo ng mabuti." Tumigil si Elena sa ginagawa at ngumiti sa kanyang ama. "Tay, masaya po ako pag masaya po kayo. Wala po akong ibang hiniling kundi ang maging maayos kayo." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi niya maiwasang magtanong minsan sa sarili. "Hanggang kailan ko kakayanin to? Bakit parang ako lang ang may pakialam?" Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa balkonahe, tinanong ni Elena ang kanyang ama. "Tatay, ano po kayang magiging buhay namin kapag wala na kayo?" Tahimik na tumitig si Mang Ramon sa malayong bahagi ng hardin. Parang iniisip ang tamang sagot. Matapos ang huling sandali, ngumiti siya at sinabi, "Anak, ang mahalaga ay maging matatag ka. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita sa iba. Ang mahalaga ay nasa puso. Lalo na ang tama, isa sa puso mo." Sa mga salitang iyon, tila nakahanap ng kaunting ginhawa si Elena. Alam niyang ang kanyang ama ay may tiwala sa kanya. Kahit na hindi iyon laging malinaw na ipinapakita. Ngunit lingid sa kaalaman ng magkakapatid, si Mang Ramon ay tahimik na gumagawa ng plano para sa kanilang hinaharap. Sa tuwing may pagkakataon, siya ay nakikipag-usap sa kanyang abogado. Si Elena lang ang may kakayahang mamahala sa mga bagay na iiwan niya. Si Elena lang talagang may kakayahang mamahala sa mga bagay na iiwan ko. Pero gusto ko ring matutong iba kong mga anak, sabi niya. Napabuntong hiningang abogado. "Mang Ramon, siguraduhin niyo pong malinaw ang inyong mga plano. Yung mga ganitong sitwasyon ay madalas nagiging ugat ng mga hindi pagkakaunawaan." "Alam ko, ngunit naniniwala akong sa huli, mauunawaan nila ang halaga ng pamilya," sagot ni Mang Ramon. Habang nagkakaroon ng ganitong mga lihim na usapan, si Mang Ramon patuloy na namuhay si Elena ng simple. Hindi siya humiling ng kahit ano mula sa kanilang ama. Kahit pa maraming beses na sinubok siyang kumbinsihin ni na Marco at Clara na humiling ng mas malaking parte ng mana. "Huwag kang magpakamartir, Elena," sabi ni Clara minsan. "Minsan, kailangan mo ring isipin ang sarili mo." Ngunit si Elena ay laging tumutugon ng pareho. "Ang mahalaga po sa akin ay makita si tatay na maayos at masaya.
Hindi ako naghahangad ng kahit ano. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw kay Mang Ramon kung sino sa kanyang mga anak ang tunay na may malasakit sa pamilya. Isang araw habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, tinawag niya si Elena. "Elena," mahina niyang sabi. "Alam kong hindi mo hinihiling ang mana. Ngunit gusto kong malaman mo na iniisip kita. Hindi ko maaaring hayaan na ikaw lang ang magdala ng lahat ng bigat sa hinaharap." "Tay, huwag niyo na pong alalahanin yun," sagot ni Elena. Pilit pinipigilang lumuha. "Basta ho, nandito ako para po sa inyo. Yun lang po yun. Sapat na po yun para sa akin." Habang pinag-uusapan nilang mga bagay na ito, naramdaman ni Mang Ramon ang katahimikan na matagal na niyang hinahangad. Ngunit hindi ito nangangahulugang simple ang mga darating na araw. Ang kanyang kalagayan ay patuloy na humihirap at nararamdaman niyang malapit ng oras na kailangang iwan niya ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, nanatili si Elena sa kanyang tabi. Alam niyang ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang ama ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya sa panahong iyon. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siya na balang araw, matututunan din ng kanyang mga kapatid ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Hindi nasusukat sa pera o sa yaman, kundi sa pagmamalasakit sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan at lalong humina ang kalagayan ni Mang Ramon. Ang dati niyang masiglang personalidad ay napalitan ng isang tahimik, pagod at mahina ng anyo. Gayunpaman, patuloy niyang ipinakita ang pagiging matatag sa harap ng kanyang mga anak, lalo na kay Elena, na hindi kailanman iniwan ang kanyang tabi. Alam ni Mang Ramon na nalalapit na ang kanyang huling oras, kaya nais niyang tiyakin na ang kanyang mga anak ay may iwan ng maayos. Hindi lamang sa yaman, kundi pati sa kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Isang gabi, tinawag muli ni Mang Ramon ang kanyang mga anak sa kanyang silid. Si Elena, tulad ng dati, ay naroon na. Nakaupo sa tabi ng kanyang ama at inaalalayan ito. Dumating si Marco na halatang kakagising lang mula sa kanyang mahimbing na tulog, na tila na istorbo mula sa kanyang pahinga. Si Alex naman ay nakasuot pa ng mga damit mula sa isang party. Mukhang pagod ngunit pilit na itinatago ito. Si Clara ay dumating na abala pa rin sa kanyang cellphone. Paminsan-minsang tumitingin dito kahit nasa harap ng kanilang ama. Pagpasok ng magkakapatid, tiningnan sila ni Mang Ramon ng mabuti. Malalim ang kanyang mga mata. Ngunit naroon ang determinasyon na sabihin ang mga bagay na matagal na niyang gustong ipaalala. Bahagya siyang huminga ng malalim bago nagsalita. "Mga anak," simula niya habang pilit na nilalabanan ang panghihina ng kanyang boses. Alam kong hindi na ako magtatagal. May nais akong sabihin sa inyo bago ko tuluyang mawala." Natigilan ng magkakapatid sa kanyang sinabi. Si Clara ang unang nagsalita. "Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi pa po oras para isipin natin ang ganyan." Ngunit halata ang pagkabalisa sa kanyang muka. At sa bawat salita niya, hindi pa rin bumibitaw ang kanyang tingin sa cellphone. Tahimik naman si Marco. Nakatitig lamang sa kanyang ama ngunit walang masabi. Si Alex, sa kabila ng pagod mula sa party, ay napasimangot at tila nagpipigil na tanungin kung bakit kailangan pa ang seryosong pag-uusap. Si Elena sa kabilang banda ay hawak ang kamay ng kanyang ama. Tahimik ngunit puno ng emosyon ang muka. "Alam ko ang mga nais niyong mana," patuloy ni Mang Ramon. "At alam kong hindi ako perpektong ama sa inyo. Pero gusto kong tandaan niyo to. Ang yaman at ang ari-arian ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pagkakaisa niyo bilang magkakapatid ang dapat niyong ingatan."
Tahimik ang lahat. Si Elena ay patuloy na nakikinig. Ngunit ang tatlong nakakatanda ay halatang hindi lubos na naaapektuhan sa mga sinabi ng kanilang ama. Alam nilang darating ang oras ng hatian ng mana. At kahit pasabihan sila tungkol sa halaga ng pagkakaisa, ang yaman na maiiwan ni Mang Ramon ang mas nangingibabaw sa kanilang isipan. Muling nagsalita si Mang Ramon. Bahagyang nakangiti ngunit may kirot sa boses. Elena, anak ko, ikaw ang pinakamabait sa inyong lahat. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Napatingin sina Marco, Alex at Clara kay Elena. Bagamat hindi nila sinabi, halatang may halong pagtataka at selos ang kanilang tingin. Si Elena, sa kabila ng papuri ng kanilang ama ay nanatiling tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang ginagawa para sa ama ay hindi kailanman tungkol sa mana, kundi sa tunay na pagmamahal. Sa huli, binitawan ni Mang Ramon ang kanyang huling habilin. Kapag nawala ako, sundin niyo ang mga plano ko. Magtiwala kayo sa abogado ko. Alam niyang mga utos ko. Sana, sa mga susunod na araw, makita niyo ang tunay na halaga ng pamilya. Ilang araw matapos ang usapang iyon, pumanaw si Mang Ramon sa kanyang pagtulog. Ang balitang ito ay agad na bumalot ng kalungkutan sa tahanan ng Alcantara. Si Elena ang unang nakakita sa katawan ng kanilang ama nang dalhan niya ito ng agahan sa silid. Sa pag-iyak niya, agad niyang tinawag ang kanyang mga kapatid. Dumating sina Marco, Alex at Clara na halatang gulat ngunit hindi ganon kalalim ang nararamdamang lungkot kumpara kay Elena. Habang si Elena ay nakaluhod sa tabi ng ama, ang tatlo ay tahimik na nag-uusap. At hindi nagtagal, nagtanong si Alex. Kailan natin malalaman ang hatian ng mana? Alex! Sigaw ni Elena. Galit na ngayon ang boses. Katatapos nang mawala ni tatay, yun agad ang iniisip mo? Ano problema mo, Elena? Sagot ni Alex. Tila ba hindi apektado sa galit ng kapatid? Alam mo namang darating tayo dyan, di ba? Bakit pa patatagalin? Hindi na sumagot si Elena. Sa halip umalis siya sa silid upang magpahangin sa labas. Pakiramdam niya'y nawala na siya ng lakas para makipagtalo pa. Matapos ang libing ni Mang Ramon, muling nagtipon ng pamilyang Alcantara sa malaking sala ng kanilang bahay. Ang malaking chandelier sa gitna ng kisame ay tila nakatingin din sa tensyonadong eksena. Ang bawat isa ay natahimik na naghihintay sa pagdating ng abogado ng kanilang ama, si Atty. Morales, na magbabasa ng huling habilin ni Mang Ramon. Habang si Elena ay nakaupo sa gilid, tahimik at malayo ang iniisip, ang tatlong nakakatanda niyang kapatid ay halatang hindi mapakali. Sa wakas, bulong ni Marco sa kanyang sarili habang pinupunasan ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Makukuha ko na rin ang lupain ko. Napagod na akong maghintay. Si Alex naman ay nagmumuni-muni habang nakasandal sa upuan. Ang mahalaga, maraming perang naiwan si tatay. Sigurado akong kalahati dyan ay sa akin. Si Clara, na abala sa kanyang cellphone, ay huminto na sa paggamit ng social media nang pumasok si Atty. Morales. Dala ang makapal na envelope. Tahimik niyang inayos ang kanyang sarili. Ngunit bakas pa rin sa kanyang muka ang pagkasabik. Nang tumayo si Atty. Morales sa gitna ng sala, ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Nag-ayos siya ng kanyang salamin at binuksan ang envelope. Hinugot mula rito ang ilang dokumentong kailangang basahin. Bilang abogado ni Mang Ramon, ako ang naatasang ipahayag ang kanyang mga utos at huling habilin. Panimula niya. Sa tono pa lamang niya, alam ng lahat na magiging masalimuot ang mga susunod na sandali. Unahin na natin ang mga lupain. Patuloy ni Atty. Morales.
Ayon sa huling habilin ni Mang Ramon, nais niyang manatiling buo ang lahat ng kanyang ari-arian. Walang sino man sa kanyang mga anak ang maaaring mag-angkin o magbenta ng alinman sa kanyang mga lupain o negosyo nang walang pahintulot mula sa itatalagang tagapangmahala. Natahimik ang silid. Napasimangot si Marco. Ano? Malakas niyang sabi. Ibig sabihin wala kaming makukuhang mana ngayon? Napaka-absurdo naman ito. Paano ng milyones na iniwan niya? Hindi pwede to. Dagdag ni Alex, na ngayon ay tila hindi na mapakali sa kanyang kinauupuan. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit kami narito? Pasensya na. Sagot ni Atty. Morales na tila handa na sa mga ganitong reaksyon. Sinabi sa akin ni Mang Ramon na ayaw niyang ipamana agad ang kanyang ari-arian sa ngayon. Gusto niyang tiyakin na ang yaman ng pamilya ay mapapangalagaan at hindi masasayang. Hindi to patas. Reklamo ni Clara sabay hampas ng kanyang kamay sa gilid ng upuan. Tayong tatlong nagtrabaho rin para sa yaman ng pamilyang to. Ba't kailangan hintayin pa? Anong punto ng ganito? Ngunit bago pa man lumala ang kanilang pagtatalo, muling nagsalita si Atty. Morales. Mga anak ni Mang Ramon, may isa pang dokumento. Ang last testament, narito ang kanyang desisyon kung sino ang magmamana sa inyo ng negosyo. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tatlo ay napatingin ng sabay-sabay kay Atty. Morales. Lahat ay halatang nagbabaka sakaling sila ang babanggitin. Kahit si Elena na tahimik lamang sa isang sulok ay biglang napatingin din. Alam niyang hindi kailanman inasahan ang anumang bahagi ng mana. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip kung anong magiging papel niya sa usapang ito. Sa wakas, sinabi ni Atty. Morales ang mga salitang ikinagulat ng lahat. Ang negosyo ng pamilya ay pinamamana kay Elena Alcantara. Nagimbal ang magkakapatid nang marinig na si Elena ang piniling magmana ng negosyo ng kanilang ama. Ano? Siya? Sigaw ni Marco, puno ng galit at pagkabigla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad-lakad sa paligid. Hindi makapaniwala sa narinig. Bakit si Elena? Wala naman siyang alam sa negosyo. Bunso pa siya, walang karanasan. Dagdag ni Alex na nakatayo rin ngayon. Nagngangalit ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Samantalang si Clara na naiwang kalmado sa mga ganitong usapan ay napahagulgol. Ito ba ang ibig sabihin ni tatay nang sabihin niyang hindi niya kami papayagang makialam sa ari-arian? Ba't niya ipapamana sa bunso ang lahat? Pilit niyang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit malinaw na nadadala siya ng emosyon. Tahimik lang si Elena. Nananatiling nakaupo habang hawak ang isang papel na iniabot sa kanya ni attorney. Binabasa niya ito ngunit tila hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang bigat ng mga salitang nakasulat doon. Mga Ginoo at binibini, sabi ni Atty. Morales sa malumanay ngunit matatag na boses. Narito ang opisyal na pahayag ng inyong ama. Sinabi niya na si Elena ang may pinakamalalim na pag-unawa at malasakit sa negosyo ng pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, siyang may kakayahang mamahala rito. Dahil nakita niyang sipag, tiyaga at pagmamalasakit nito, hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa pamilya. Habang sinasabi ito ni Atty. Morales, muling pinagmasdan ni Elena ang kanyang mga kapatid. Nakita niya ang galit at pagkabigo sa kanilang mga mata. Si Marco ay nagngingit-ngit, si Alex ay halatang nagsusupil ng kanyang damdamin. At si Clara ay mukhang hindi alam kung paano tanggapin ang sitwasyon. Alam ni Clara na sa isang iglap, nagbago ang dynamics ng kanilang pamilya. Kung dati may distansya na sa kanila,
Ngayon ay tila mas malalim na sugat ang ibinunga ng desisyon ng kanilang ama. Sa kabila ng mga tingin at galit na nararamdaman ng kanyang mga kapatid, hindi niya magawang magsalita. Sa halip, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga panahong pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid. Mula sa mga biro ni Marco na para bang isa lamang siyang katulong sa bahay. Hanggang sa mga salita ni Alex na tinatawag siyang walang ambisyon. Hindi niya ito kinagalit noon. Ngunit ngayon ay ramdam niyang mas lalo siyang bibigat pa ang relasyon nilang magkakapatid dahil sa desisyong ito. Sa kabila ng lahat, binigkas ni Elena ang mga salitang matagal na niyang gustong ipahayag. Bagamat mahina at halos hindi marinig ng iba, "Hindi ko to hiningi," bulong niya. Nakatingin sa papel na hawak niya. "Hindi ko rin to ginusto. Kung pwede lang, gusto kong lahat tayo ay magtulungan." Ngunit hindi nagustuhan ni Marco ang kanyang sinabi. Tumawa siya ng mapait, tumingin kay Elena at nagtanong, "Magkakaisa? Ngayon mo sasabihin yan? Simulat sa pool, ikaw lang ang paborito ni tatay. Lahat ng pansin sa'yo napunta. At ngayon pati negosyo, sa'yo rin mapupunta? Hindi mo ba nakikita kung gaano to ka-injustice?" Napalunok si Elena at pilit na nilakasan ang loob. "Hindi ko kasalanan na ito ang desisyon niya." Sagot niya na ngayon lamang naglakas loob magsalita. Hindi niya itinataas ang boses, ngunit malinaw na nararamdaman ang kanyang paninindigan. "Kung may magagawa ko para baguhin to, gagawin ko. Pero ito ang iniwan ni tatay sa akin. Ang gusto ko lang ay gawin to ng magkasama." "Huminto ka na sa drama mo," sarkastikong sabi ni Alex. Halatang nawalan na ng pasensya. "Magkakaisa? Anong magagawa ng pagkakaisa kung ikaw lang ang may kontrol sa lahat?" "Huminto na kayo," sabi ni Clara, na ngayon ay tila napagod na sa walang tigil na pagtatalo. Tumayo siya at tiningnan ng dalawa niyang kapatid. "Kung ito ang desisyon ni tatay, ano pa bang magagawa natin? Namatay siyang walang dalang tiwala sa atin." "Ha? Dapat siguro igalang na lang natin yun." Ngunit hindi iyon sapat para patahimikin sina Marco at Alex. Matapos ang ilang minuto ng walang tigil na pagtatalo, isa-isa nilang iniwan ang sala. Puno ng galit at sama ng loob kay Elena. Si Clara ay tahimik ding sumunod bago umalis ay sinusulyapan si Elena at marahang bumulong. "Hindi madaling magiging daan mo, Elena. Pero sana kayanin mo." Naiwan si Elena kasamang Attorney Morales na tahimik lamang na nakatayo sa kanyang tabi. Matapos ng ilang sandali, nilapitan siya ng abogado at hinawakan siya sa balikat. "Huwag kang panghinaan ng loob, iha," wika nito. "Malaki ang tiwala ng inyong ama sa'yo. Alam niyang kaya mong panatilihin ang legacy ng inyong pamilya. Sundin mo ang kanyang mga utos at hindi kanya bibiguin." Tumango si Elena. Ngunit hindi pa rin may aalis sa bigat sa kanyang dibdib ang kanyang dinadala. Alam niyang ang pagpasa ng negosyo sa kanya ay hindi lamang tungkol sa yaman o responsibilidad. Ito ay isang pagsubok hindi lamang para sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa relasyon niya sa kanyang mga kapatid. Sa unang buwan ng pamamahala ni Elena sa negosyo ay naging malinaw ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng kanilang ama. Araw-araw siyang pumupunta sa opisina. Umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi na. Habang pinipilit niyang unawain ang mga operasyon ng kanilang kumpanya, nahirapan siyang makuha ang suporta ng kanyang mga kapatid. Si Marco, na karaniwang may kakayahan sa negosyo, ay bihirang magpakita sa opisina. Kung dumadalaw man, wala itong ginagawa kundi magbigay ng mapanuyang puna. "Hindi mo naman siguro mapapatakbo to ng mag-isa," sabi nito minsan, sabay tingin sa relo na parang may mas mahalagang pupuntahan.
Si Alex ay patuloy na namuhay ng marangya. Halos hindi siya nagpapakita sa opisina at mas madalas makita sa mga bar at club. Sa tuwing magkikita sila ni Elena sa bahay, hindi ito nag-aatubiling iparating ang kanyang saloobin. Hindi ko makikita kung bakit kailangan ko pang tumulong. Sabi ni Alex minsan, may bahagi na ako ng pera ni tatay at iyon ang mahalaga. Si Clara lamang ang bahagyang nagbibigay ng suporta kay Elena. Bagamat hindi lubos ang kanyang loob, nagboluntaryo siyang tumulong sa ilang aspeto ng negosyo, partikular sa mga proyekto na may kinalaman sa public relations. Ngunit kahit pa ganoon, ramdam ni Elena ang malamig na distansya ng kanyang kapatid. Ginagawa ko to para kay tatay. Madalas sabihin ni Clara. Pero wag mong isipin na tuluyan ko nang tinanggap ang lahat ng to. Sa kabila ng kawalang suporta ng kanyang mga kapatid, hindi sumuko si Elena. Pinanghawakan niyang mga pangakong ibinigay sa kanilang ama. Araw-araw, nagbababad siya sa pagbabasa ng mga papeles. Muling inaaral ang mga operasyon ng kanilang negosyo at kinakausap ang mga empleyado upang unawain ang kalagayan ng kumpanya. Ang mga empleyado na minsang nag-aalinlangan sa kakayahan niya dahil sa kanyang murang edad ay unti-unting nagkaroon ng respeto sa kanya. Ma'am Elena, napaka-hands-on nyo, sabi ng isa ng mga senior managers. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong dedikasyon mula sa aking tagapamahala. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. Maraming gabi na umuwi si Elena na may mabibigat na problema. Paano ko ba mapapagsama-samang mga kapatid ko? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga papeles na puno ng pulang marka. Sa kabila ng kanyang tiyaga, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang tila hindi maalis-alis na distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid. Isang araw, habang nakaupo si Elena sa opisina at sinusuri ang quarterly report ng kumpanya, biglang pumasok si Marco. Hindi niya ito inaasahan, kaya't nabigla siya. Ang kuya niya ay bihirang magpakita ng hindi kailanganin. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila nag-iba ang anyo ni Marco. Hindi siya lasing at halatang seryoso ang mukha nito. Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Kuya, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Lumapit si Marco at naupo sa harap ng desk ni Elena. Elena, simula niya. Bukang sineryoso mo ang tungkulin mo. Nagulat si Elena sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Marco. Simula niya ngunit pinutol siya ng kanyang kuya. Alam mo, hindi madali para sa amin na tanggapin ang desisyon ni tatay. Lalo na sa akin na panganay. Buong buhay ko inakala kong ako ang magmamana ng negosyo. Pero habang pinapanood kita nitong mga nakaraang linggo, naisip ko, baka tama si tatay. Kailangan ko rin magbago. Napatigil si Elena. Hindi makapaniwala sa naririnig. Kuya, mahina ang kanyang boses habang sinasabi ang mga salitang iyon. Biglang napaluha si Elena, ngunit pilit niyang itinatago ito. Gusto kong magtulungan tayo. Hindi ko kaya to ng mag-isa. Ngumiti si Marco at tumango. Oo. Magkakapatid pa rin tayo. Tulong-tulong tayo para sa ating pamilya. Sa sandaling iyon, nagbukas ang pintuan para sa mas magandang relasyon sa pagitan nilang magkapatid. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Marco ang pagbabalik sa opisina. Sinuri niya ang mga aspeto ng negosyo na mas sanay siya. Partikular ang logistics at mga relasyon sa supplier. Nagbigay siya ng mga suhestyon na nakatulong kay Elena sa paggawa ng mahusay na mga desisyon. Bagamat may mga pagkakataon na nagtatalo pa rin sila,
Naramdaman ni Elena na unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng kanyang kuya. Hindi nagtagal, sumali na rin si Alex sa pamamahala. Isang umaga dumating ito sa opisina na tila bagong tao. "Elena," sabi niya, "alam kong marami akong pagkukulang. Hindi ko gustong ipakita noon, pero naramdaman ko rin ang bigat ng pagkawala ni tatay. Siguro oras na para magbago ako. Gusto kong tumulong." Bagamat may halong alinlangan si Elena sa sinabi ng kanyang kapatid, tinanggap niya ito ng buo ang loob. Ipinagkatiwala niya kay Alex ang marketing at pagpaplano ng mga kumpanya. Hindi ito naging madali dahil minsan ay nauulit pa rin ang pagiging pabaya ni Alex. Ngunit sa bawat pagkakamali ay unti-unti niyang natutunan ang halaga ng dedikasyon. Si Clara naman ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga social projects ng kumpanya. Mas naging aktibo siya sa mga outreach program. Dahil dito, lumaki ang tiwala ng publiko sa negosyo ng pamilyang Alcantara. "Sa wakas, nagkasundo na rin tayo," sabi ni Clara isang araw habang nasa meeting sila ni Elena. "Siguro nga, kailangan lang nating matutong tanggapin ang desisyon ni tatay." Sa kabila ng unti-unting pagbubuklod ng magkakapatid, hindi maikakaila na marami pa silang kailangang ayusin. Ang kanilang relasyon ay hindi pa ganap na maayos, at may mga araw na bumabalik ang tensyon. Ngunit sa tuwing magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, palaging pinapaalala ni Elena ang mga salitang iniwan ng kanilang ama. Ang yaman at ari-arian ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pagkakaisa nyo bilang magkakapatid ang dapat nyong ingatan. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pag-aaral sa mas maayos na pamamahala ng negosyo. Hindi pa nila nararanasan ang paglago ng kumpanya. Ngunit ang kanilang pagsisikap ay nagsisimula ng magbunga sa aspeto ng kanilang samahan. Sa bawat hamon na kanilang hinaharap, natuto silang magtiwala, magtulungan at higit sa lahat ipaglaban ang alaala ng kanilang ama at ang pangarap nito para sa kanilang pamilya. 2 taon ang lumipas at malaki ang naging pagbabago sa pamilyang Alcantara. Ang dati nilang tensyon at hindi pagkakaunawaan ay napalitan ng pagkakaisa at mas matibay na relasyon bilang magkakapatid. Ang kanilang negosyo na minsang halos pabagsak na dahil sa kawalan ng direksyon at pagkakaisa ay unti-unting bumangon at kalaunan ay lumago ng husto. Sa mga unang buwan ng kanilang pagkakaisa, masusing inayos ni na Elena at ng kanyang mga kapatid ang mga aspeto ng negosyo na matagal nang napabayaan. Si Marco na dati walang interes sa pamamahala ay naging tagapamahala ng isa sa mga pangunahing mga proyekto ng kumpanya. Isang bagong branch ng kanilang negosyo na may layuning magdala ng mas maraming kita. "Marco, ikaw ang may karanasan sa ganitong aspeto. Alam kong kakayanin mo to, kuya," sabi ni Elena nang iatas sa kanyang responsibilidad. Bagamat nag-aalangan nung una, tinanggap ni Marco ang hamon. Sa simula ay puno siya ng kaba. Ngunit sa bawat takbang ay natutunan niyang magtiwala sa sarili at sa tulong ng kanyang mga kapatid. "Hindi ko alam na ganito pala kahirap," sabi niya minsan kay Elena habang sinusuri ang mga papeles ng proyekto. "Pero sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na bahagi ako ng isang mas malaking layunin." Samantala, si Alex na dati abala sa paggimik at paglustay ng pera ay naging isang mahusay na marketing director. Ang kanyang likas na karisma at talento sa pakikipag-usap sa mga tao ay naging malaking tulong sa kumpanya. Sa mga pulong, siya ang madalas na magbibigay ng ideya kung paano palalawakin ang kanilang market. "Kung gusto nating mas maraming kliyente, kailangan nating gawing personal ang ating approach," sabi ni Alex sa isang meeting. Ang tao, mas nagtitiwala kapag nararamdaman nilang sila ang inuuna.
Ang kanilang estratehiya ay nagbunga ng maraming bagong kontrata at partnerships. Si Alex na dating inakala nilang walang direksyon sa buhay ay nagpakita ng dedikasyon na hindi nila inaasahan. Hindi ko alam kung paano mo nagawa to, Alex. Sabi ni Marco minsan, parang ibang tao ka na. Tumawa si Alex. Minsan, kailangan mo lang talagang tamaan ng realidad para matuto. Si Clara naman ay naging aktibo sa community development projects ng kumpanya. Ginamit niya ang kanyang likas na galing sa pakikisalamuha upang makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad at organisasyon. Ang kanilang mga proyekto ay nakatulong hindi lamang sa pagpapalakas ng imahe ng kanilang kumpanya, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mula sa mga scholarship programs hanggang sa mga livelihood project. Si Clara ang naging mukha ng kanilang kumpanya pagdating sa serbisyong pampubliko. Clara, ang ganda ng ginagawa mo. Sabi ni Elena minsan habang pinapanood ang kapatid na nagsasalita sa harap ng mga mag-aaral na tumanggap ng scholarship. Alam kong proud si tatay sa'yo. Ngumiti si Clara. Gusto ko lang din naman tumulong sa mga nangangailangan. At sa tingin ko, ito ang paraan para maibalik natin ang grasya sa komunidad na sumuporta sa negosyo ni tatay noon pa. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan. Minsan, nagkaroon ng mainit na diskusyon sina Marco at Alex tungkol sa alok ng isang malaking kumpanya na bumili ng bahagi ng kanilang negosyo. Hindi tayo dapat magbenta, sabi ni Marco. Ito ang tinaguyod ni tatay at dapat natin tong panatilihin. Pero Marco, sagot ni Alex, isipin mo rin ang mga benepisyong makukuha natin. Malaking maitutulong ito para mas mapalago ang negosyo. Naputol ang diskusyon nang magsalita si Elena. Tama na, sabi niya. Kalmado, ngunit matatag. Ang mahalaga ay alalahanin natin ang layunin ni tatay. Gusto niyang panatilihin ang ating negosyo bilang isang pamana para sa susunod na henerasyon. Kaya't anuman ang desisyon natin, dapat itong nakaayon sa pagmatagalang layunin. Sa kalaunan na pagkasunduan nilang huwag munang ibenta ang negosyo. Ang desisyong iyon ay naging mahalagang hakbang upang mapanatili ang integridad ng kanilang kumpanya. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagtipon-tipon ang magkakapatid sa kanilang tahanan. Napuno ang sala ng kwentuhan at tawanan. Bagay na hindi nila madalas gawin noong una. Habang nakaupo sa sofa, napatingin si Marco kay Elena. Hindi ko inaasahan na ganitong mangyayari. Sabi niya, seryoso ang boses. Salamat Elena. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na tayong negosyo ngayon. Tumawa si Alex at sinundan ang sinabi ni Marco. Oo nga eh, sinong mag-aakala na ang bunso natin ang magliligtas sa atin? Dati, ikaw nga lagi naming tinutukso. Pero ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit tayo nasa maayos na kalagayan. Napangiti si Elena, ngunit umiiling-iling. Hindi ko naman to nagawa ng mag-isa, sabi niya habang tinitingnan ang kanyang mga kapatid. Ang tagumpay na to ay dahil nagtutulungan tayo. Alam ko na ito ang gusto ni tatay para sa atin, ang magkaisa. Hindi lang bilang isang pamilya, kundi bilang tagapangalaga ng kanyang mga pangarap. Sa sandaling iyon, naramdaman nila muli ang diwa ng pagkakaisa bilang isang pamilya. Ngunit alam nilang malayo pa ang kanilang tatahakin. Ang negosyo ay patuloy na haharapin bilang isang koponan. At ang bawat akbang ay magiging patunay ng kanilang pagmamahal hindi lamang sa kanilang ama, kundi pati na rin sa isa't isa. Isang araw habang abala si Elena sa kanyang opisina, biglang dumating si Atty. Morales. May dala itong isang sobre na may nakasulat na malaking titik.
mahalagang mensahe. Napahinto si Elena sa kanyang ginagawa at agad na napansin ang seryosong ekspresyon ng abogado. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Atty. Morales. Mas mabuting tawagin mo ang iyong mga kapatid upang magtipon. Bagamat nagtataka, sinunod ni Elena ang utos ng abogado. Tinawagan niya sina Marco, Alex at Clara upang magtipon sa kanilang opisina. Isa-isa silang dumating. Lahat ay halatang curious ngunit hindi makapagsalita ng una. Si Marco ang unang bumasag ng katahimikan. Ano na naman kaya to? Tanong niya habang umuupo. Si Alex naman ay napakibit balikat lamang. Baka may bagong problema na naman. Sabi nito kalahating pabiro. Si Clara ay tahimik lamang ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. Nang lahat ay naroon na, binuksan ni Atty. Morales ang sobre at inilabas ang isang sulat. Inayos niyang kanyang salamin, umubo ng bahagya at nagsimulang magbasa. Ngayon na maayos ng relasyon niyong magkakapatid, nais kong ipahayag ang natitirang habilin ni Mang Ramon. Ang bawat isa sa inyo ay may nakalaan pa ring mana. Nagulat ang lahat sa narinig. Si Marco ay bahagyang napaangat sa kanyang upuan. May mana pa? Kala ko ba na ibigay na lahat kay Elena? Si Alex ay napakunot ang noo. Anong klaseng mana? Hindi pa ba tapos ang hatian? Si Clara naman ay napatingin kay Elena. Tila naghihintay ng paliwanag mula sa kanyang bunsong kapatid. Ngumiti ng bahagya si Atty. Morales bago muling nagpatuloy. Sa mga huling taon ng buhay ni Mang Ramon, nagdesisyon siyang wag agad ipagkaloob sa inyong mga hiniling na mana. Ang gusto lang niya ay makita kayong nagtutulungan at nagkakaisa bago niya ito ibigay. Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. Sa loob ng mahabang panahon na puno sila ng tampo at galit. Ngunit sa huling 2 taon, unti-unti nilang naibalik ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Napagtanto nila na ang pagkakaisa bilang isang pamilya ay tunay na mahalaga, higit pa sa yaman at ari-arian. Habang binabasa ni Atty. Morales ang bawat detalye ng natitirang mana, isa-isa niyang inilatag ang mga nakalaan para sa mga magkakapatid. Marco, simula niya. Tulad ng hiling mo noon, ibinibigay sa ni Mang Ramon ang lupain sa Hilaga. Nais niyang gamitin mo to para sa pagpapalago ng negosyo ng pamilya. Hindi lamang ito para sa pansariling kita, kundi para rin sa pangmatagalang layunin ng kumpanya. Napanganga si Marco, ngunit agad din niyang inayos ang sarili. Hindi ko ay nakala na ibibigay pa rin yun sa akin. Mahina niyang sabi, pero salamat. Gagawin kong makakaya ko para hindi ito masayang. Lumipat ang tingin ni Atty. Morales kay Alex. Alex, sinabi noon ni Mang Ramon na gusto mong magkaroon ng pera para masimulan ang sarili mong buhay. Kaya naman ibinibigay niya sa iyo ang kalahati ng kanyang natitirang personal savings. Pero may kondisyon. Kailangan gamitin mo to sa tamang paraan. Nais niyang makakita ng progreso mula sa mga proyektong gagawin mo. Napailing si Alex at tumawa ng mahina. Palagi na lang may kondisyon si tatay, sabi niya. Ngunit bakas ang respeto sa kanyang tono. Pero sigurado akong hindi ko siya bibiguin. Ngumiti si attorney at bumaling kay Clara. Clara, para sa'yo, ibinibigay ni Mang Ramon ang ilang bahagi ng ari-arian upang magamit mo para sa sariling pamilya mo balang araw. Ngunit nais niyang ipagpatuloy mo rin ang mga community projects na sinimulan mo sa ilalim ng kumpanya. Naniniwala siyang malaki ang maitutulong nito sa pagpapalago ng ating komunidad. Hindi nakapagsalita si Clara. Pumikit siya ng mariin. At nang muling dumilat, may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na ganun pala kalaki ang tiwala ni tatay sa akin. Gagawin ko ang lahat
upang maipagpatuloy ang kanyang mga pangarap para sa kumpanya at para sa mga tao. Sa wakas, tumingin si Atty. Morales kay Elena, ang bunsong kapatid. Elena, sinabi na sa iyo ng iyong ama ang tungkol sa kanyang tiwala sa iyong kakayahan. Ang negosyo ay nasa ilalim na ng iyong pamamahala. Ngunit nais niyang ipaalala na hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Sinabi niya na ang yaman at tagumpay ay mas makabuluhan kung ito'y pinaghahatian at pinagsisikapan bilang isang pamilya. Tahimik si Elena, ngunit ramdam niyang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng 2 taon, ginawa niyang lahat upang mapanatili ang negosyo at ang kanilang pamilya. At sa kabila ng lahat, masaya siyang makita na nagkakaisa na silang magkakapatid. Matapos basahin ni Atty. Morales ang huling habilin, nagkaroon ng katahimikan sa silid. Isa-isang tiningnan ng magkakapatid ang isa't isa. Si Marco, na dati puno ng galit at tampo, ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit kay Elena. "Salamat, Elena," sabi niya habang iniaabot ang kamay. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin mararating ang puntong to." Tumayo rin si Alex sabay tawa. "Hindi ko ay naakalang mararanasan kong ganitong tagpo. Pero tama si Marco. Ikaw ang nagdala sa atin sa tamang landas." Sumunod si Clara. Niyakap si Elena at sinabing, proud na proud ako sa'yo. Hindi ko naisip na ang bunso natin ang magiging ilaw ng pamilya." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang bagong simula. Ang tensyon at tampuhan ay napalitan ng pagmamahal at pagkakaisa. Tumayo siya sa gitna ng kanyang mga kapatid at ngumiti. "Hindi ko to nagawa ng mag-isa. Lahat tayo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. At alam kong ito ang gusto ni tatay, ang makita tayo nagtutulungan bilang isang pamilya." Pagkatapos matanggap ang kani-kanilang mana, tila natahimik na nag-isip ang magkakapatid. Sa kabila ng kasiyahan at pasasalamat, hindi maaalis kina Marco at Alex ang isang tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Matagal na nilang naaalalang sinabi ng kanilang ama dati, na hindi hahayaang magkaroon ng mana si Elena noon. Kaya hindi na nakapagtimpi si Marco at nagtanong, "Paano naman si Elena? Anong para sa kanya?" Sumang-ayon si Alex. "Oo nga, Atty. Morales. Mukhang tayong 3 lang nakatanggap. Hindi ba't sinabi rin ni tatay na lahat tayo may mahalaga sa kanya? Di ba't karapat-dapat din siyang makatanggap ng mana?" Si Clara ay tahimik na nakatingin lamang kay Elena. Tila iniisip din ang parehong tanong. Si Elena naman ay nag-aalanganin kung sasagot o hindi. Bagamat masaya na siya sa pagbabalik ng pagkakaisa ng kanilang pamilya, hindi niya maitatanggi na may kakaunting kirot sa kanyang puso sa pag-aakalang baka wala ngang iniwang mana para sa kanya ang kanilang ama. Ngumiti si Atty. Morales. Ngunit bakas sa kanyang muka ang tiwalang hindi nila kailangang mag-alala. "Huwag kayong mag-alala," sabi niya. Dahan-dahang inilabas ang isang bagong dokumento mula sa kanyang dalang folder. "Ang inyong ama ay iniwan din ng espesyal na lupa para kay Elena, isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang ari-arian ng pamilya." Nabigla ang lahat. Si Marco ay napatingin kay Elena ng may halong pagkagulat at kagalakan. "Espesyal na lupa?" tanong niya. "Anong klaseng lupa yon?" "Ang Hacienda de Alcantara. Ito ang pinakamalaking lupain na pagmamay-ari ng inyong pamilya. Ang Hacienda ay kilala sa buong rehiyon, hindi lamang dahil sa lawak nito, kundi dahil sa potensyal nitong maging isang sentro ng agrikultura at turismo." Lalong nagulat si Elena. "Hacienda?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. "Pero bakit ibinigay ito sa akin? Baka hindi sa inyong 3 na mas may karanasan." Bumaling si Marco kay Elena at ngumiti. "Hindi na kailangang itanong yan, bunso. Karapat-dapat ka dyan sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya natin sa negosyo. Ikaw ang pinaka
may karapatan sa pinakamahalagang ari-arian ng pamilya. Tsaka, hindi naman tungkol sa kung sino ang may karanasan. Ito ay tungkol sa tiwala at malinaw na si tatay sa kabila ng lahat ay naniniwala sa iyo. Dagdag ni Alex habang nakangiti. Tumango si Clara na may ngiti rin sa kanyang muka. Huwag mong isipin na selos kami, Elena. Sa totoo lang natutuwa ako para sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Nagkakaisa, nagtutulungan at matagumpay. Hindi lang negosyo ang naisalba mo, kundi pamilya natin. Napaluha si Elena sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Salamat. Mahina niyang sabi. Pero gusto kong malaman niyo na handa akong ibahagi ito sa inyo. Hindi ko kailanman naisip na magiging akin lamang ang anumang bahagi ng yaman ng pamilya. Ngumiti si Marco at Alex. Hindi na kailangan, Elena. Sabi ni Marco. Ang mahalaga nasa mabuting kamay ang hasyenda. Tsaka alam naman namin gagamitin mo to hindi lamang para sa sarili mo, kundi para rin sa pamilya at sa mga tao sa paligid natin. Matapos ang anunsyo, nagtungo ang magkakapatid sa Hacienda de Alcantara upang makita ang lupang iniwan ni Mang Ramon para kay Elena. Habang papalapit sila, kitang-kita nila ang lawak ng hasyenda. Ang malawak na taniman, lunti ang pastulan at ang matandang bahay sa gitna ng lupain ay tila nagkikwento ng kasaysayan at pangarap ng kanilang ama. Hindi ko inakalang ganito to kalaki, sabi ni Clara habang nakatingin sa tanawin. Napakalaki ng posibilidad para dito. Tumango si Alex habang iniikot ang paningin. Ang dami nating pwedeng gawin. Kaya mo ba talaga to, Elena? Huminga ng malalim si Elena at tinitigan ang hasyenda. Alam niyang ito ay isang napakalaking responsibilidad. Ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman niyang ito ang tamang hakbang. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot niya ng may katapatan. Pero alam ko na gagawin kong lahat ng makakaya ko. At tulad ng sabi natin, magtutulungan tayo. Tumawa si Marco at tinapik ang balikat ni Elena. Yan ang gusto ko sa'yo, bunso. Walang takot sa hamon. Sa mga sumunod na araw, sinimulan nilang pag-usapan ng mga plano para sa hasyenda. Pinagtuunan nila ng pansin kung paano ito mapapakinabangan hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi pati na rin ng komunidad na nasa paligid nito. Si Marco ang nagbungkahi ng modernisasyon ng taniman upang mapalakas ang ani. Si Alex naman ay nagplano ng mga marketing strategies upang gawing destinasyon ng hasyenda para sa turismo. Si Clara naman ay nagboluntaryong manguna sa mga proyekto para sa mga manggagawa at pamilya na naninirahan sa loob ng hasyenda. Sa gitna ng kanilang mga plano, pinanatili nila ang tiwala kay Elena. Alam nilang sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at minsang pagdadalawang isip, siya ang may puso para sa mga tao at sa layunin ng hasyenda. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang malaking puno sa hasyenda, biglang nagsalita si Clara. Alam niyo, kung buhay pa si tatay ngayon, siguradong proud na proud siya sa atin. Ngumiti si Marco. Tama ka, Clara. At alam kong masaya siya dahil nakikinig tayo sa mga huling habilin niya. Nagtinginan silang magkakapatid. At sa kanilang mga mata ay naroon ang bagong pag-asa at pagkakaisa. Sa wakas, naramdaman nilang nagkaroon ng katuparan ang mga pangarap ng kanilang ama. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa kanilang pamilya. Masaya at buo ang pamilyang Alcantara. Ang kanilang mga alitan, tampuhan at pagkakanya-kanya noong nakaraan ay tila naging bahagi na lamang ng kwento ng kanilang pagsubok bilang magkakapatid. Sa kanilang pagtutulungan, hindi lamang muling lumakas ang negosyo ng pamilyang Alcantara, kundi naging simbolo rin ito ng tagumpay at malasakit. Si Marco,
na minsang nalulong sa magarang pamumuhay ay natutong magpahalaga sa responsibilidad. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naging moderno ang mga operasyon ng logistics ng kumpanya. Dahilan upang maging mas mabilis at mas epesyente ang kanilang serbisyo. Hindi ko aakalain na mag-i-enjoy ako sa ganito. Sabi niya minsan kay Elena habang sinusuri ang mga bagong pasilidad. Pero masarap pala sa pakiramdam ang maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sarili mo. Si Alex na dati inaakalang walang direksyon sa buhay ay naging pangunahing dahilan ng paglawak ng kanilang market reach. Sa kanyang malikhaing ideya at diskarte, nakapasok ang kanilang produkto sa mas malalaking pamilihan. Hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati sa kanilang mga karatig na rehiyon. Alam mo, Elena, sabi ni Alex sa isang pulong, hindi ko akalaing may ganito pala akong talento. Salamat sa pagbibigay mo ng tiwala. Samantala, si Clara ay patuloy na naging puso ng kanilang community projects. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nagkaroon ng mas malawak na access ang kanilang mga empleyado at komunidad sa scholarship programs, libreng training at iba pang benepisyo. Sa bawat proyekto, ramdam ang kanyang malasakit, hindi lamang sa kanilang sariling kumpanya, kundi pati sa mga tao sa paligid nila. Ito ang pangarap ko noon, sabi ni Clara habang nakikipag-usap sa isang scholar. At masaya ko na natutupad ko to dahil sa pagtutulungan namin bilang pamilya. Sa kabila ng kanilang mga personal na tagumpay, nananatiling si Elena ang sentro ng kanilang pagsisikap. Bilang tagapamahala ng kanilang kumpanya at ng Hacienda de Alcantara, patuloy niyang ginagabayan ang kanyang mga kapatid at tinitiyak na lahat ng desisyon ay nakaayon sa pangarap ng kanilang ama. Di ko to magagawa kung wala kayo. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kapatid. Ang bawat tagumpay na nararanasan natin ngayon ay dahil sa sama-sama nating pagtatrabaho. Sa Hacienda de Alcantara, nagsimula silang magpatupad ng mga bagong proyekto na tumutugon sa parehong agrikultura at turismo. Ang dating simpleng taniman ay naging isang progresibong lugar kung saan maraming pamilya ang nakinabang. Ang mga manggagawa sa hasyenda ay nakatatanggap ng mas maayos na sweldo at benepisyo. Habang ang lugar ay unti-unting nakilala bilang isang destinasyon para sa ecotourism, ang kanilang ama, kung buhay pa, ay tiyak na magiging proud sa kanilang nagawa. Isang gabi habang nagtitipon ng pamilyang Alcantara sa kanilang lumang tahanan, nagbalik tanaw sila sa kanilang pinagdaanan. Naalala ko pa, noong mga panahon na hindi tayo magkasundo, sabi ni Marco habang hawak ang isang baso ng alak. Ang dami-dami nating nasayang na oras sa pagtatalo. Tumawa si Alex. Oo nga no, pero kung hindi dahil doon, hindi rin natin mararamdaman ang ganitong klaseng tagumpay. Alam mo yun, mas matamis kasi pag pinaghirapan. Si Clara ay ngumiti at tumingin kay Elena. At lahat ng to, nagsimula dahil sa'yo, bunso. Salamat sa hindi mo pagsuko sa atin. Ngumiti si Elena at tumingin sa kanilang lahat. Salamat sa tiwala niyo Pero ang totoo, tayong lahat ang dahilan kung bakit buo pa rin tayo ngayon. Kung nasan man si tatay ngayon, alam na alam ko na masaya siya para sa atin. Naramdaman nila ang init ng pagiging isang pamilya. Na sa kabila ng yaman at tagumpay na kanilang naaabot, alam nilang ang pinakamahalagang bagay na mayroon sila ay ang isa't isa. Ang kanilang pamilya bilang magkakapatid. Ang kanilang ama ay maaaring wala na sa kanilang piling. Ngunit ang mga aral na iniwan niya ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso, kagaya na lamang ng palaging bili nito
na ang kayamanan ay walang halaga kung walang pagmamahal at pagkakaisa. Ngayon, tunay ngang nakita na nila ang kahalagahan ng buhay, na masasabi nilang ito ang tunay na kayamanan para sa kanila. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Huling Habiling.